Siguro, yung mga medyo umpisa pa lang, oo. Meron dun yung, syempre as a fan, di ba, fan ako, may scene kami doon. Tapos first scene namin yun ni James. So, parang nag-adlib ako. Tapos si James, di niya napigilan, parang natawa siya. Pero cute kasi parang naging, parang sino yun? Parang ganon. And then, after, wala, nagtawanan lang kami kasi nga parang mas gumaan yung, kasi yung dalawa kasi nagkakahiyaan. So, parang ako yung nagiging gitna, ako yung pusher nila. Uy. Ikaw nag-break ng ice. Oo, ako yung nag-break ng ice sa kanila kasi nagkakahiyaan. So, yun, yung mga unang-unang scene namin, ayan. Wow. Tapos, yun yung sinasabi ni James, I like your energy. Yun, tapos, ganun ako, thank you. Ayoko na pabain. English kasi. English kasi. Thank you, James. Ayan. Alright, thank you Reggie for the question. Next is si mula kay Jacqueline Megan Ortega. She's here from Soundcheck Manila. Looking back at your journey as an actress, what is one lesson you learned that you bring with you to every project? Lesson as a character. As an actress. What's that one siguro guiding principle or value or work ethic na baon-baon mo lagi? Lagi na nilang naririnig to sa akin pag may interview. Hindi magbabago kasi para sa akin, pag nasa set ako, lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo nagtatrabaho para sa pamilya natin. So, gawin natin na maayos to, tapusin natin para makauwi tayo sa ating mga pamilya. Ganun. Hot take. How do you deal with unprofessional actors? Deadma. Ang galing ko dyan. So, ibibigay ko yung, ibibigay ko yung ibibigay ko sa kanila. Kunwari, kung may attitude or, ibibigay ko yung palang, hindi ko alam, because hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. You have your reasons. And I respect that. Hindi kita i-judge. Okay, pero, yun, hindi ako papatol. Kasi hindi ko alam kung anong pinagdadaanan niya. But, pag take tayo. Okay. Have you experienced working with unprofessional actors? Hindi naman natin may iwasan, pero nandun yung kung paano mo, ano ba yun? Kung papatulan mo or hindi. How do you deal with it, no? Kaya ako parang, wala, in fairness naman sa akin, wala pa ako yung hindi nakasundo na nakatrabaho ko na. Oo. No, the reason why I asked that is because pag sisilipin niyo po kasi yung body of work ni Maha, grabe din yung, she's 23 years in the business. Most Alam of ko, us, 23 years old. hindi naman. Sige na nga. Sige na nga. Most of us here na subaybayan po yung trabaho ni Maha behind the camera. Nakita namin yun on how professional she was through all the projects. That's why you became successful. Kasi kung di ka professional, Maha, hindi ka kukunin ulit ngayon. Thank you po. Diba? Ganun lang po yun. That's why I asked that. Kasi we don't know who's watching right now. Baka merong mga young aspiring actors na nanonood sa atin ngayon and they want to learn from you. So, I'm sure sana po meron kayong napulot kay Maha. Ang second question ni Jacqueline is, how would you describe your character in Someone Someday and what parts of her journey did you find most challenging to portray without spoiling? Ang hirap lagi nung without I'm so sorry. spoiling. Nagdi-disclaimer kasi baka madulas ka eh. Parts of her journey that you find most challenging. How about yung Siguro yung hindi siya kiligin. kanino? Secret! Yung sineset aside niya, yung love, because focus siya dun sa plano niya, sa goals niya. Yun. But, pag may dumadating yon, hindi maiwasan. Yung, alam mo yung nagpipigil, pero yung, yun. So, may mga, I think, cute moments din naman si Abby. Feeling ko pag naka-survive na tayo ng week 1, marami ka na makakwento. Kasi Yes. ang daming mag-unravel sa week 1 pa lang eh. Yes.
Thank you, Jacqueline, for your question. Next is from John Bueno of kumagkao.com. We had the pleasure of interviewing James a few days ago. He said it was an honor to have been able to work with an actress of your caliber. Marami siyang natutunan sa'yo. How was your working relationship with him? You medyo na-touch mo na to kanina, no? Pero baka meron pang gustong idagdag. Yun, Para ba siyang sponge na absorb ng mga siguro mga tinuturo mo or tips? alam mo, wala naman ako tinuturo, pero ang natutuwa ako kay James, yung, hindi ko alam kung clown niya ako, lagi siya tumatawag. Pero sinasabi niya sa akin, I like your energy, I really like your energy. Ganun siya. Parang sinabi nga sa interview natin no? Oo. Parang tuwing nakikita ka daw niya, parang ball of sunshine, parang Oo. ganyan. And then kanina, may mga, magkasama kami sa mga promo namin kanina. And parang siya, parang na-enjoy daw niyang panoorin ako. Tapos sabi ko, alam mo, clown mo talaga ako. Mga ganun ako sa kanya. Abangan Pero, natin yan dyan. Yun, he's a smart guy. Like, grabe yung love niya, yung passion niya sa music, di ba? Right. So, tapos yung mga ideas din niya sa mga scenes namin dito, nila ni Catherine. Yun, grabe din. Like, talagang alam mong pinag-iisipan din niya kung paano niya buuin yung character niya and yung love na meron siya kay Billy. We've been saying the name James and Catherine kanina pa, no? Pero you have also other actors kasama dito sa Yes. Someday. Can you help me out? Name some of them. Si Miss Rita. Miss Rita Avila. Yes, McCoy. Macoy De Leon. Matt Evans. Matt Evans. Ate Dimples Romana. Dimples Romana. Yes, yan ang isang abangan niyo din. Direk Roel Santiago. Kayo ni Dimples, may showdown kayo dito? Secret. Napaisip ka bigla doon, Secret. no? Sasagot na sana ako, muntikan na. Mukhang aabangan namin yan. Second question ni John is, you already answered this as well kanina. James hinted that your character was super complicated. Can you tell us why and who is she without spoiling, sabi ni John. So nasabi mo na yung kanina. Siguro, I agree, super complicated. Unpredictable. Ano mas pa ba? complicated pa sa mga the Ivy Aguas of this world. Yeah, she's super complicated. Okay. But, kaya dun siya nagiging human. Kasi complicated siya, pero relatable din siya. May pinagka na tao dito? Pero ka bang parang ito. Halo-halo sila. Talaga? Kasi doon pa lang sa pagiging stalker fan, parang, paano kaya to ina? Hindi naman gano'n yung mga fans ko, I love them. Hindi sila ganyan, wala naman. Mula kay Trisha Matias of Metro, do you think the audience will see your character as a villain or just someone fighting for what she believes is right? Parang nasagot ko na din kanina, ayoko siyang tawagin o i-label na villain or kahit hero kasi nga, lang siya isang tao lang siya na nasaktan, may pinagdadaanan, na may gusto lang naman niyang makuha yung gusto niya makuha o maibalik kung ano yung dapat sa kanya. Pero sa journey nga niya, hindi ganun kadali. So, makakasakit siya, pero alam niya na kahit manakit siya, hindi niya, alam mo yun, temporary lang yun. Hindi yun yung, hindi pananakit ang dapat niyang gawin. So, yun, hindi ko, ang hirap niyang, kasi ma-spoil talaga. Correct. So, ang hirap kasi hindi talaga siya yung typical na, yung kontrabida, yung ganon. Sige, sabihin natin, sige, kontrabida si Ma. Pero, Along the way, mamahalin niyo yung kontrabida. Oh. I think. Alright. Kaya may inis kayo sa sarili niyo. Related dyan yung next question ni Trisha. Has your role in Someone Someday changed the way you view good and bad characters sa mga kwento? Ako kasi hindi mag-work ang isang show kapag walang bad guy or walang good guy.
kailangan natin pareho. And in real life, may ganun naman talaga. Yes. At yun yung sinasabi ko na kailangan mong pagdaanan ang mga kailangan pagdaanan, kailangan mangyari ang mga sitwasyon para ma-realize mo kung tama ka o mali ka sa buhay. At kung mangyayari man yun, make sure na sa susunod, alam mo na ang tamang sagot.